Po sa kaso ni Ma'am Erica, at wala na siya dito ngayon kasi siya ho ata ay nakipag-areglo na, Ma'am Erica Joy Buendicho. Nung siya po ay pinagbintangan, dahil na-short po siya sa kanyang kaha, pinagbintangan na nagnakaw. Nung kayo po ay mag-imbestiga sa kanya, nilait-lait niyo po siya, pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak. Tinamay niyo po sa inyong pag-iimbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao. Dahil siya'y mahirap, dahil siya'y may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil dun sa kanyang sitwasyon. Pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Ganito po yan ang pangyayari. October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Miss Jima Munar. Sabi ko bakit? Sabi niya, sir, nasa-short po kasi siya ng almost 5,000. Sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay kinausap ko po si Erica. Sabi ko, bakit ka na-short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang. Alam mo, ang landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo. Okay na po yun. Mga shoplifters nga dyan, nahuli. Pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, balik-balik ko po yun na just tell the truth para maayos natin. Kasi po, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko po sa pag-imbestiga, tinanong ko po yung personal niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga Quezon po daw siya. Tapos sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalibin. Saan siya ngayon? Nasa ano po? Sa Quezon. Kaiindo lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor, tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil sa susunod na itatanong ko uli yun kung... Excuse me, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, live-in partner, at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Anong kinalaman noon? Ganun ba ang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling, tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan, maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor.
Kasi ang sabi po ng kahira, na short po daw talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala namang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, Mr. Tanod and Miss Josefina Miklat, kayong lahat dyan sa landmark, makinig kayo. Okay, makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahera. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahera, pagkatapos ng kanilang duty, di ba, sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then, pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung, the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon, nung kahera, paano ako naging short? Hindi ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Sorry. Maybe we can ask the Council of Landmark to please assist your client. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niyo itong kaso. Attorney, may I get your name, please? Attorney Valentino Janela. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy to the case? We are privy to the case because Okay. we handled the case. All right. Who is handling the case? We are. All right. You may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin yung abogado. Okay. May we have your Now, please. we have to explain papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod po ron, nung chinecheck, nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Nung chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ko kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Miss Bendicho na cash, nung binangga po doon sa may sa report, kulang po ng 4,993 point something eh. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay, Sir. Okay, bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap niya? Siguro po ipapasa ko po kayo doon Yun. sa Sige, from attorney to landmark. Good afternoon po, Your Honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing, accounting, bilangan para in case may short, ipapaliwanag. O ito, nasan ito. Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay, and then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila ganon-ganon, chorus ang pagkasabi na sinasabihan niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi Now, of po, course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na pakisagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila.
para dun sa mga dokumento binibigay ng Hindi po. ICS. Hindi po. Mga po sila, Your Honor. No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yon, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will